So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, luka-luka po talaga itong kapatid po ng ating Presidente Bongbong Marcos na si Amy, si Babalina. So, bali-balita po ngayon na itong si Babalina, si Amy Marcos nga, meron pong plano na mag-conduct ng hearing dyan po sa Senado regarding po sa pagkamatay ni Paulo Tantongco sa California na kinokonekta naman po nila ito kay First Lady Lisa Marcos. Napakawalang kwentang kapatid talaga nito ni Amy sa buong mundo, sa totoo lang. Kasi in the first place, mga kababayan, no, yung sinasabi nga po ni Amy na yung impeachment trial daw po ni Sara, aksaya daw po ito ng oras, mas unahin daw po yung kagutuman, kahirapan, poverty porn, di ba? So, mas wag na daw pong ituloy yung impeachment trial ni Sara. Oh, pero itong pagkonekta nila sa pagkamatay ni Paulo Tantongco kay First Lady Lisa Marcos, importante. Walang yan talagang kapatid to, no? Wala nang kwentang kapatid. Ang pangit na nga ng mukha. Di ba? Ang haba pa ng baba. Kasi by the way, mga kababayan, no? Alam nyo kung nung nakakainis dito, yung pinakabasihan ngayon ni Amy Marcos para mag-conduct nga po ng hearing dyan po sa pagkamatay ni Paulo Tantongco, isang dokumento galing kay Bobby Tiglao na peke. O samantalang ito namang gustong ipatigil ni Amy Marcos na impeachment trial ni Sara, galing po ito sa verified complaint, galing po sa House na may ebidensya at meron ng prosecutor. So ito para makuha niyo yung point, no? Ito So ito galing ito sa politiko. Sabi ito ni Congressman Abante. Sabi, Abante on Amy Marcos. Tantongco death probe. Better to help your brother. Totoo naman, no? Ewan ko talaga, no? Kaya ako talaga, mga kababayan, no, nainis po talaga ako dun po sa mga loyalista. Sabihin ko na, kahit magalit kayo sa akin, nainis po talaga ako dun sa mga loyalista na bumoto po kay Amy. So, para kasi sa akin, no, parang wala na kayo pinagkaiba sa mga DDS na basta Duterte susuportahan. O parang ganun din ito mga loyalista po na bumoto kay Amy. Porque Marcos, binoto. Kahit wala na pong kwentang tao. O, pasensya na, pero ganun talaga. Sabi lang po tayo na totoo. Representative Benvenido Abante urged Senator Amy Marcos to help her brother, President Ferdinand Marcos Jr. in making the country better. Totoo naman no? Alam nyo kasi yung pagbagsak mo ng presidente, pagbagsak mo ng buong Pilipinas yan. At si Amy Marcos po, isa po ito sa mga promotor para po pabagsakin yung kanyang kapatid. Inggit kasi ito no? In the press conference on Tuesday, Abante was asked about the reported plan of Senator Amy Marcos to investigate the death of Rustan Sayon Paulo Tantongco who died of cocaine effects in Los Angeles, California. So, kung gusto niyang gawin yun, it's up to her. If that's what she wants to do, Abante said. Pero mas palagay ko, mas maganda kung makakatulong siya sa kanyang kapatid sa development ng bansa natin. Diba? Senator Amy Marcos challenge Malacanang to come clean on the supposed possible involvement of First Lady Lisa Marcos on the death of Tantongco. So alam nyo kasi mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, yung naging basihan po ni Amy Marcos, ito nga pong dokumento na nilabas nga po ni Bobby Tiglao. So lakihan natin, no? Tingnan nyo kung gaano kabobo. Kasi dito pala mga kababayan, may mali na po sa dokumento po na to, ibig sabihin ito peke na to. Meron na pong inconsistent po dito sa dokumento po na to, ibig sabihin nito, malaki po yung chances po na hindi po ito totoo. Kasi in the first place, mga kababayan, ito yung pinapakita natin kahapon pa sa Boracay So sabi dito, record supervisor Donna Kersey. May pirma niya pa yan. Tingnan mo Donna Kersey, may pirma niya pa yan. No, na hindi pa din-disclose ni Bobby Tiglao, boba talaga yan So ang batch number niya po 826. Ngayon sinearch ko nga po itong Donna Kersey po na to. Ang batch number na po, hindi po 826, kundi, ano yan? Wait lang kaya natin. Ito. Wait. 825. Tama mo? 835. Yan Siya yan di ba? Donna Kersey, 835. So, hindi kasi pwedeng sabihin typo error ito. Tandaan mo, record supervisor ka, pipirma ka ng dokumento may typo error, especially batch number mo pa. So medyo mali po yun.
Hindi, actually, hindi nga medyo mali. Mali talaga yun. Inconsistent po tawag doon. So ito po yung pinagbasihan pong dokumento ni Amy Marcos para mag-conduct nga po ng hearing. So, kung ikukumpara mo naman itong mga kababayan, dun po sa sangkatutak po na dokumento na nilabas po ng prosecution team po kay kalaban kay Sara Duterte, like confidential fund, like po ng pangungurakot po galing po sa COA, tulad nga po nung 12.3 billion po na nawawala sa DepEd, tulad nga po nung grave threat po ni Sara kay PBBM, para kay Amy Marcos yun walang kwenta. Pero itong dokumento po ni Bobby Tiglao, may kwenta, kaya siya makakandak ng hearing. Ogag din no? Tapos mga kababayan na nakakatawa pa dito, ito pa. So, may nakalagay dito, no? Where Dina Arroyo Tantongco, okay, yung mga involved nga daw, Lisa Araneta Marcos and Alexa Miro. Alam niyo mga kababayan, no? Ito basic na basic lang to no? Kung kayo po, no, Police America or Police sa California, pag meron po kayong tinanong about nga po or inaresto na hindi po Amerikano, so ang una nyo pong hahanapin dito, passport. Di ba? So nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit ang nakalagay dito Alexa Miro? Hindi naman po totoong pangalan ni Alexa Miro po yung nakalagay po dyan. Kasi ganun yun ito gets nyo SOP po ng police. For example, sabihin natin totoo. Sige, for the sake of the argument, nahuli po yung asawa ni Tantongco, nahuli si Lisa Marcos, nahuli si Alexa Miro. Ang unang gagawin po ng pulis dyan, kukunin yung passport para makakuha ng report. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, ang nilagay po ng pulis po, Alexa Miro, screen name lang po ni Alexa Miro yan. Hindi nyo naman totoong pangalan yan. So ibig sabihin pala, ang nakalagay pala sa passport ni Alexa Miro, yung screen name niya sa showbiz. Buka ka nang ina ka pala, Bobby Tiglao, bobo ka palang hayop ka Tarantado pala to no? Kung gaano ka katanda, lalo kang bumabaho. O para ka ng si Digong. Matandang hukuluban ka na rin. So by the way, mga kababayan, no? Actually, ang sinasabi po na Attorney Claire dito, mukhang edited naman daw po itong dokumento po na to. Yan. So pero alam nyo kung nung nakakainis dito, well, may dokumento. Pero ang tanong dito, verified ba yung dokumentong ito? Kasi sabi ko sa inyo mga kababayan, no, kung si PBBM nga po, si Lisa Marcos, nagsashabu po ngayon, hindi, shabu tuloy, pang mahirap pala yun, nagkokokain ngayon, hindi na po ako susuporta sa mga yan. Pangi kasi ng ebidensya. Hindi pwedeng yung ganyang klaseng parang coincidence lang, ebidensya na parang ang labo naman. At least you get my point mga kababayan, no? So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ngayon natin dito. Okay. So ito nga po yung statement nga po ni Amy Marcos na gusto niya raw pong sumagot si Lisa Marcos. Tangina talaga ni Amy, no? So ngayon mga kababayan, no, ang point natin dito. Okay, tandaan po natin no na itong si Amy Marcos po, parte po ito ng Duterte 7, di ba? Alam niyo Duterte 7? No? So yung si Amy, si Bato, si Bongo, si Marcolelat, si Robin, tsaka dalawang Bilyar. So actually mga kababayan, no, kung matutuloy po yung impeachment trial, meron na pong 7 sure na boto na papabor po talaga kay Sara. Ito na nga yun. Di ba yung Duterte 7? Ang kailangan po talaga ni Sara siyam lang. So kung meron pang 2 bungok na senador na buboto para po huwag pa impeach si Sara, talo na po tayo. Pero by the way mga kababayan, sa atin nga po, no, hindi naman po natin sinasabi na mananalo po tayo sa impeachment trial. Ang gusto lang po natin, magkaroon po ng trial para makita po ng sambayan ng Pilipino yung ebidensya. Ganun lang naman kasimple yun So ngayon, yung Duterte 7 po na yan, na kinakaaniban nga po ni Amy Marcos, sila din po yung mga grupo dyan po sa Senado na gusto rin po ipa-dismiss po yung impeachment trial nang walang hearing. Tingnan niyo kay Sara ang daming ebidensya. Documentary evidence, circumstantial evidence, testimonial evidence, di ba? Audit evidence, no? Tapos gusto pigilan po ni Amy na magkaroon po ng impeachment trial. Tapos samantala kay First Lady Lisa Marcos, gusto niya magkaroon ng Senate hearing para doon po sa isang
dokumento galing kay Bobby Tiglao na hindi naman natin alam kung verified? Ano, tanga lang? Parang tanga lang? So ngayon mga ka-streetwise, the worst case scenario mga babayan, no? Actually, wag po tayo mag-alala, no? Na kung sakali man na magtagumpay itong mga bobong mga Duterte senators na mapadismiss po yung kaso ni Sara sa impeachment court, I mean. So meron pang next move po itong mga congressman po natin. So ito nga po yung Supreme Court. Yun nga lang, sad to say, medyo matagal po talaga ito. So, tinan nyo to So, ito nga po yung, wait na, ayaw lumaki nito. Yan, ito. Ito pala. So, plano ng House Prosecution Panel na maghain ng petisyon for certiorari at mandamus sa Korte Suprema sakali basura ng mga senator judge ang article of impeachment na hindi tutuloy na ang trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Sinasabi nga po natin ditong certiorari, no? Yung certiorari nga po, kumbaga, review. No, kung meron nga pong pagmamalabis or kulang sa jurisdiction ng isang kapangyarihan o tribunal o isang opisyal. So, pwede pong pasukin po ito ng ating mga congressman para nga po matuloy po impeachment. Certiorari po yun. So, medyo matagal po yun. Tandaan natin. Wala tayong magagawa mga kababayan kasi ayun po talaga yung proseso. Diba? Tapos yung mandamos naman po, ito po yung petition, no? Para po pilitin. For example, di ba, ang sabi nga po nun sa Constitution natin, dapat po yung impeachment trial ni Sara forthwith. Pero hindi naman po kasi forthwith yung nangyari. So, yung mandamus naman po, ang gagawin po dito, so, ang gagawin po ng mga congressman po natin, magpa-file po sila ng mandamus, petition for mandamus sa Supreme Court, para pilitin po yung mga senador natin na ituloy po yung impeachment trial. Pero ang point natin dito mga kababayan, papaabutin pa ba natin papaabutin pa talaga ng mga senador na mangyari po 'yon? Mas pipiliin pa nilang mapahiya. Kasi ibig sabihin nun mga kababayan, no, kapag ito po umabot po ito sa Supreme Court at hindi po pumabor sa kanila, ibig sabihin nun, hindi po alam ng mga senador yung trabaho po nila. O di ba? Kasi mga kababayan, no, kung meron mang senador dito ang hindi po talaga alam ang trabaho niya bilang isang senator judges, putang ina si Amy Marcos po yun. At least nakuha niyo yung point ko, ulit na nga ako Mas pipiliin niya po na magkaroon po ng trial laban nga po dito kay First Lady Lisa Marcos regarding nga po kay Tantongco sa pagkamatay ni Tantongco. Kung kukumpara mo naman dito po sa mga sangkatutak na ebidensya na nilabas nga po na prosecution laban po kay Sara. Di ba? Di ba? Kung meron ng senador na hindi po alam ang ginagawa niya, ito po yung Duterte 7 na kinapapalooban nga po ni Amy Marcos. So, by the way, mga kababayan, no, kasi ang point kasi natin dito mukhang dinandaan po kasi ng mga senador po sa technicalities. Pero syempre, mga kababayan, no, habang lumalapit nga po yung SONA ni PBBM, ibig sabihin, no, lumalapit na rin po kasi yung impeachment trial ni Sara. So, abangan po natin yan. Kung ano ba talaga ang mangyayari, kung ito ba itutuloy po o hindi. Pero ako, meron po akong high hopes na matutuloy po ito. Pero just in case mga kababayan, kung hindi po ito matuloy, at ito po ay inakyat sa Supreme Court, talagang nakakahiya po ito. Meron po tayong constitutional crisis po dito. 'Di ba? Ang dami na po sinira ng mga Duterte. Ang dami na po sinira ng mga Duterte. Buhay ng mga pamilya na tinanggalan nga po ng padre di pamilya kasi nga po namatay ng tukang, 'di ba? Ang dami pinapatay na tao, pangungurakot, 'di ba? Parang mali, ngayon naman isabong, pati ba naman konstitusyon? Nababoy na po ng mga Duterte. 'Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa posibleng gawin nga po ng mga congressman natin kung sakali nga po hindi matuloy po yung impeachment trial sa Senado. At ano rin po masasabi nyo nga po dito sa plano nga po ni Amy Baba na magkaroon nga po ng hearing regarding nga po dito sa pagkamatay nga po ni Paulo Tantongco na ang ebidensya naman po ay galing po kay Bobo Tiglao. And by the way mga kababayan, no, meron po talagang bali-balita ngayon na mukhang tutuluyan na po talaga ito si Bobby Tiglao. Malamang si Alexa Miro yung yung maglalabas ng kaso o kaya yung asawa nga po ni Tantongco.
Mukhang ganun po yung lalabas dito, no? So, yun na. So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and babush.